Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal kong mga kababayan, tulad po ng ating nakasanayan, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad, ng mga Epifanio supporters, maging ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., manamahal po nating First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, sa gabing ito, mga minamahal ko mga kababayan, sa araw nito, anumang oras na mapapanood po ninyo ito pong ating programa, sana po ay makuha po ninyo at maintindihan ito pong ating pinag-uusapan sapagkat napakalalim po ng ating talakayan ngayon. So sa mga kababayan natin na hindi ko nasa-shoutout, pasensya na po kayo. Tulad po ng sinasabi natin, tayo po itututok muna sa pag-upload sa video. Wala muna po tayong live, no? So pero ganun pa man, para po sa mga kababayan natin na mayroon pong mga concern, kung mga gustong sabihin, pwede nyo po akong i-message sa ating Facebook. So ito po yung ating Facebook, o yan po yung ating pinaka-official na kumbaga profile. Okay. So sa gabi pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong naging interview po dito po kay Laila de Lima, na kung saan po mga minamahal kong mga kababayan ay meron po siyang sinabi. Ito tungkol po sa mga senador na magiging judge sa impeachment trial dito po kay Sara Duterte na maaaring matanggal o ma-disqualify. So ayon po sa sinabi po ni Senador Laila de Lima, kung tama po ako, sabi po ni Senador Laila de Lima, sa ilalim ng rules of court, dito po sa screen mababasa po ninyo, maaaring maghain ng motion for inhibition ang prosecutor team. So para hindi magsilbing hukom ang isang senador na may kinikilingan. So sa salita po niyang ito, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman ho natin kung sino yung senador o bagong halal na senador na hindi pa nga nakakaupo bilang senador, tila may sinasabi na, ang dami ng ginagawa o pinalalabas na salita, kagaya po dito ni Marcoleta. So sabi po dito ni Senador Laila de Lima, a ground for the disqualification of for their inhibition. Pero sabi ko nga po, pag-uusapan pa ho yan ng prosecutor team. So para po sa akin, mas maganda po, no, na pag-usapan talaga nila yan. Kasi para sa akin, kailangan piliing mabuti yung magiging kasapi ng impeachment trial na yan, lalong-lalo na sa mga magiging hukom, no? Nang sa ganun, hindi maging sinungaling sa harap ng taong bayan yung isang ebidensyang nagpapakita ng katotohanan sa mata ng taong bayan, no? Nang sa ganun, mangibabaw ang katarungan at magapi ang katiwalian. So yan naman ang purpose dyan, tama? Yan naman ang purpose eh. So kailangan mangibabaw talaga ang katarungan, no? At kailangan alamin muna ng lahat kung ano ang relasyon o kaugnayan ng isang hukom sa nasasakdal. Nang sa ganun, eto makaiwas tayo sa bias na desisyon ng isang hukom na magiging bulag, pipi, bingi sa katotohanan, nang sa ganun maging matiwasay
ang lahat, no? So, para sa akin, no, mas maganda kasi alam naman natin kung sino-sino yung mga senador diyan na kampi kay Sara Duterte, na kumbaga alam na natin na bagamat sila'y uupo, pero hanggang upo lang sila. So para sa akin, mas magandang tanggalin unang-una si Marcoleta, pangalawa si Amy, si Bato, si Bongo, at maging itong si Camille, na balita ko ay uupo at tatayo para kay Sara, no? Na hindi tatayo para sa ebidensya, no? Kailangan mawala itong mga ito nang sa ganun hindi mawalan ng kabuluhan alin yung impeachment trial na yan, no? Uulitin ko, para hindi mawalan ng kabuluhan yung impeachment trial na yan. So, at syempre, para masiguro na walang bias na magaganap, no? At para masiguro na ang pagbabatayan ng magiging hukom ay ang matitibay na ebidensya laban kay Surigao kung ito ba ay may katotohanan o wala. Kasi para sa akin mga kababayan, para sa akin, kung ang uupong hukom sa gagawing impeachment trial na yan sa Senado ay isang hukom na walang ibang nasa utak kundi palayain si Sara sa usapin ng impeachment trial na yan, mawawalang saysay yung impeachment trial na yan dahil may mga hukom na hindi sa ebidensya bumabatay, no? So for me, the person who deserve to be the judge in that matter, it's someone who has a firm stand for the truth and knows what is right and wrong. So why I am saying this? Because we all know that the money spent on that impeachment trial was the people's money, no? So let's not let the money spent on that impeachment trial go to waste. Huwag natin hayaang masayang. Katulad ng sinabi ko, ang ginastos o yung gagastusin sa impeachment trial na ito na napakalaki ay pera ng taong bayan. Isa yan sa kinukonsidera natin kung bakit kinakailangan maging mabusisi at kinakailangan busisihin mabuti o alaming mabuti kung sino yung mga uupo sa usapin na yan. Kasi matidismaya ang mga Pilipino kung ang pag-upo nila dyan ay parang palamuti lang at walang magiging saysay, para tayong gumastos sa isang activities na hindi naman ikinakatuwa ng mga pupunta doon o manunood doon, no? So kaya sinasabi natin ito para maging makabuluhan yung usapin na yan. So alam naman natin, sinabi po ni Senador Laila de Lima na pag-uusapan niya at posible na, kasi alam naman natin na bago magsisimula yan o bago magaganap yung impeachment trial na yan, meron ng mga senador o mga bagong halal na senador o mga dating senador na nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa usapin na yan, na maaaring yung mga sinabi nila na yon ang maging batayan ng o ni Senador Laila de Lima o ng prosecutor team para maalis sila o matanggal sila. Kasi may pinakita na nila na gusto na nilang pasinungalingan lahat ng ebidensya. Matibay ang ebidensya mga kababayan. Ako na nagsasabi sa inyo, 99% o 109%, 100 o kahit 200, 1 million percent may katotohanan. Kaya nga ang hinahanap ni Sara ay kakampi, kasi doon niya matatabunan yung kanyang mga katiwalian. Kaya ang hinahanap niya kakampi, hindi katotohanan, hindi ebidensya ang gusto niya. Ang gusto niya kakampi na magiging hukom doon sa Senado. Kasi, sa Senado. Kasi para mapagtakpan, matabunan ang katotohanan. So, para sa akin, kung talagang walang tinatago si Sara, bakit hindi siya magbigay ng mga papel? O halimbawa ito yung ano ko,
Ito yung katunayan ko. Ito, nasa maayos na ano yan. Hindi ako gumagastos ng hindi walang resibo. Hindi ako gumagastos ng walang batayan. Ito yan. Ganoon naman talaga dapat sa isang opisyal eh. Pag matino kang opisyal, sige, ito, may plano ko. Pwede bang pakilista? Pwede bang pakiano yung lahat para kung sakaling ako ay tatanungin ng COA, meron akong sapat na papeles na maibibigay. Yung pinasa niya kasi doon sa Quadcom, anak ng teteng, nasama si Mary Chris Piatos, nasama na yung ibang pangalan, nasama na yung mga tao doon na wala namang PSA. Isa sa pinagtatakahan ng ating mga congressman, paano nakapasok yan bilang staff ng OBP na walang PSA, samantalang yan ang pangunahing hinihingi bago ka magpasa ng police clearance, barangay clearance at iba pa. Diba? So yung 400 na yun, walang PSA lahat. So paano mo paniniwalaan? Paano mo masasabing nasa tamang utak, nasa tamang ano yung nagbigay niya? Diba? So, maano-maliya. Ikaw ba naman magpasa ka ng pangalan, mahigit 400 na empleyado ng OBP, puro walang PSA? Buti pa yung mga Chino na pumasok dito, kagaya ni Alice Goo, ng ibang katulad nila Michael Yang, kuya ni Michael Yang, may PSA, kaya nakakuha ng tawag nito, nakakuha ng driver license at iba pang mga dokumento. So lumalabas kasi isa yan sa pag-uusapan yun eh. Paano, saan napunta yung sinweldo ng mahigit 400 plus na empleyado ng OBP samantalang walang mga PSA. Siyempre pag nag-apply yan, bago makakuha yan ng mga dokumento na hihingi sa kanila, PhilHealth, TIN number, ano pa ba yun, SSS, kinakailangan meron silang birth certificate o PSA na ibibigay doon sa SSS, doon sa TIN number, para makakuha ng TIN number sa PhilHealth, kasi may mga beneficiary yan eh. So ibig sabihin, nagtatrabaho yung higit 400 na yan. Yung mga tao na yan, yung mga ghost employees na yan, ibig sabihin, nagtatrabaho yung mga yan na walang PSA. Sabihin, walang PSA, walang PhilHealth, walang mga beneficiary. So, kaya nga maano-maliya madali namang intindihin kung iintindihin talaga ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga DDS, yung usapin na to. Kung matalino ka, makukuha mong sinasabi ko. Alam niyo mga kababayan, para po sa akin o para din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, na dito po sa impeachment trial o sa impeachment trial na yan na magaganap po dyan sa Senado, hindi lamang po tungkol sa usapin ng pagnanakaw yung pag-uusapan dyan. Maraming mga mahalagang usapin po o katanungan ang dapat na masagot ni Sara ng maayos at malinaw sa harapan po ng mga magiging hukom dyan sa Senado. O dapat niyang masagot sa tama at malinis na paraan. Sa usapin po na yan o sa magiging usapin sa impeachment trial na kung saan ay kinaugnayan ni Sara Duterte, hindi siya pwedeng magpakita ng kumbaga kawalangian dyan. Hindi siya pwedeng gumawa ng kahit ano dyan katulad ng pinapakita niya doon sa camera o doon sa mga naging usapin doon sa Quadcom. Hindi siya pwedeng magtapang-tapangan dyan o magbanta-banta dyan dahil yun ang magiging batayan ng mga hurado dyan o ng mga magiging judge dyan na talagang guilty siya kapag gumawa siya ng hindi maganda. So para sa akin, sa totoo lang di ba, nakita nga natin na naghahanap siya ng mga kakampi, kaya nga gustong-gusto niyang ipanalo ang Duterte. Kasi gustong-gusto niyang ipanalo yung Duterte dahil para yung karamihan sa magiging senador o yung para yung 10 na yon na magiging hurado sana sa magaganap na impeachment trial nito ni Sara ay kasama sa magiging hukom. Yun ang inaasahan niya na kung saan ay magiging bulag, pipibingi sa katotohanan na walang ibang gawin kundi kontrahin yung pagpapa-impeach sa kanya. Kaya nga
para sa akin, hindi naman kailangan ni Sarah ng kakampi, no? Kung wala talaga siyang kasalanan sa mga binabato sa kanya, sa mga ini-issue sa kanya, kung talagang wala siyang kasalanan, hindi niya kailangan ng maraming senador na kakampi niya o kalyado niya para kumampi sa kanya, no? Kasi kung talagang wala siyang kasalanan, masasagot niya ng maayos o masasagot niya ng tama yung magiging katanungan sa kanya ng mga hukom o sino man na magtatanong sa kanya sa usapin patungkol ng mga katiwalian na kanyang ginawa sa DepEd o sa OBP. Ito pa, kung wala talaga siyang kasalanan, marami siyang pwedeng ipresentang ebidensya na magpapatunay na wala siyang nilabag sa batas. Tama po ba? Hindi siya, kumbaga marami siyang ebidensya na maibibigay o mailalatag na hindi siya nagnakaw o ano paman. No? So, para mawala at para mapatunayan niya yung sarili niya dun sa mga issue na binabato sa kanya. Pero, eto, kaya nilalagyan ko ng pero, pag lumitaw ang mga ebidensya na magpapatunay na isa nga siyang mandarambong, traidor o banta o isang banta sa ating bansa maging sa buhay ng iba o ng iba pang mga tao, nararapat lamang na maging maluwag sa kanya ang magiging resulta ng kanyang kasinungalingan at kasamaan. No, dapat maging maluwag sa kanya na tanggapin yung ginawa niyang krimen sa ating bayan. So, sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan, kailangan maging handa siya. At sa mga senador naman, babalik tayo sa mga senador, sa totoo lang sana, wag silang, pero hindi na natin talaga, kahit anong sabihin natin dito na wag silang maging bias talaga yan. Kasi yan na yung mission nila diba? So, para sa akin, pabor din, diba? No? Pabor na pabor sa akin yan. So, for me, I believe that in this matter, we will see which of our country's senators have a firm stand for the truth. No? And I believe that in this matter, we will see what and who our senators are sitting in that impeachment trial. Mas makikilala natin sila. Mas malalaman natin kung ano at kung ano talaga ang kanilang paninindigan pagdating sa ganitong usapin. So para sa akin, ito rin yung time na kung sakali man at least matapos may impeachment trial na yan, marirealize ng ating mga kababayan kung sino yung mga senador na naninindigan base sa katotohanan, no? At sino yung senador na bumabatay dahil sa siya ay kaalyado, no? So, ganun pa man, alam naman natin dito sa ating bansa ang hinahanap po natin ay hustisya. Ang hinahanap po natin ay katotohanan. So, ganun pa man, maraming salamat po sa inyong lahat. So, pansamantala, tayo po muna ay magpapaalam dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birada ko. Maraming salamat po sa inyo. Muli, tulad pang sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.